Jazakallah khair, Brother Omar. So, maliwanag na sa'yo. Ngayon, pinahintulutan ka lang mag-asawa ng 2, 3, 4 kapag ka ikaw ay nag-Muslim. No? Dahil sa kasalukuyan, ang Kristiyano ay hindi pa rin maaaring mag-asawa. Oh. Yes. Ano ba yun sa'yo? Mobile. Yung sa'yo, ano? Mobile rin. Kang walang gustong puro kalaban itong napuntahan ko. Ay, ito, sa'yo. So, para sa kaalaman ng lahat, no? Pinuputol ko na po ang mobile. Sawa na lang po. Ha? So, sino pa sa inyo ang merong katanungan? O kung wala mang katanungan, sino sa inyo ang gustong sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos? Okay. Alalahanin niyo mga kapatid, ang pag-anyaya namin sa inyo ay para sa inyong kapakanan. Dahil ang Allah ay Allah. Siya ang Diyos na tagapaglikha natin. Siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Siya ang nagsusustento sa atin. Siya rin ang may karapatang bumawi ng ating buhay. Tandaan natin, ang nagmamay-ari ng paraiso ay hindi si Jesus, hindi si Muhammad, hindi si Moises, o kahit sino. Wala sa kanila kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung hindi natin sasambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi tayo makakapasok sa paraiso na. Okay? So kung gusto nating pumasok, napakasimple lamang ang susi ng pagpasok sa paraiso. Manumpa tayo na walang Diyos na dapat sambahin, maliban lamang sa Allah, at manumpa tayo, sasaksi tayo na si Muhammad, alipin huling sugo ng Allah, at sasaksi din tayo na si Jesus, alipin sugo din ng Allah. Hindi siya anak ng Diyos. Yes. Hindi siya Diyos na nagkatawang tao, kundi siya ay anak lamang ni Maria. No? Na siya ay sugo na katulad lamang ni Propeta Muhammad. So, sino sa inyo ang gustong pumasok sa paraiso ng Allah? Taas ang kamay. Okay. Ibig sabihin, ang mga hindi nagsitaasan ng kamay, ang kanilang gustong pasukan ay para impyerno. Maliwanag. Di ba? Dahil dalawa lamang ang mapupuntahan natin pag tayo namatay. Kung hindi paraiso, impyerno. Uulitin ko, sinong gustong pumasok sa impyerno? 3 sawa. Wala, di ba? Sino gusto ng paraiso? Maging matapat lang tayo. See? Takot na sila sa impyerno. Okay? Yes, sa pangalan pa lang na impyerno, mga kapatid. Pangalan pa lang, nakakatakot na. Paano na lang kaya kung nandoon na tayo? Okay? So, sino yung mga hindi pa Muslim na gustong pumasok sa paraiso? Taas ang kamay. Oh. Yes. Kanina gusto nila, ngayon ayaw na naman. Bakit kaya? Okay? Inuulit ko sa inyo, ang pagbibigay namin ng panayam dito ay upang maliwanagan tayo, hindi upang pilitin kayo mag-Muslim. Ngunit, kinakailangan din natin pagtulungan ang syaitan na nagbubulong sa atin. Kasi yan, gusto na ng ating puso, ang ating isipan, kanya nga lang mayroong nagbubulong sa ating syaitan. Dahil ang syaitan, siya ay tinakwil ng Allah at siya ay nananahanan sa impyerno. Gusto ba nating makasama si syaitan doon sa impyerno? Of course, ayaw natin. Ngayon, kung ayaw nating sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos, katotohanan mga kapatid, sa ayaw o sa gusto natin, wala tayong sinasamba kundi si Satanas. Dahil wala ng pangalawang Allah. Isa lamang ang nag-iisang tunay na Diyos. Okay? So, malamang yung iba nahihiya lamang pumasok sa paraiso. No? Pero kung talagang nandyan na, wag na ninyong pakawalan mga kapatid. No? Ito na ang pagkakataon upang makilala natin at masamba ang tunay na nag-iisang tagapaglikha natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga Muslim, hindi paramihan ito mga kapatid. Hindi paramihan. Kanya nga lang, yun ang gusto natin pumasok sa paraiso. Kaya, yun ang inaanyaya namin sa inyo. Okay? So halina kayo kung sino sa inyo dyan ang tapat
sa kanyang kalooban na sumamba sa tunay na nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala, pumunta lang dito sa harapan at banggitin lamang niya yung tinatawag na syahada. Masya Allah, Allahu Akbar. Hindi nangangahulugan yan mga kapatid na kayo magmumuslim ay okay na ang 3, 4 na asawa. Katulad na sabi ni Brother Omar, kailangan mabigyan natin sila ng tamang katarungan, inshallah. So ngayon mga kapatid, meron bang pumilit sa inyo na pumasok sa Islam? Wala. Sa kagustuhan ninyo. Okay? So katulad ng nasabi ng ating tagapagsalita dito, ang pagpasok sa Islam ay napakasimple lamang. Kayo ay sasaksi na walang Diyos sa dapat sambahin maliban lamang saan? Sa Allah. At sasaksi kayo na si Muhammad alipin huling sugo ng Allah. Maniwala kayo doon. At sasaksi ka na si Jesus ay alipin sugo din ng Allah. Clear sa inyo? So, Sheikh, tafadhal. So, kung meron pa sa inyo dyan, isang batch na lang, huwag kayong mahiya, huwag niyong kaming ikahiya. Doon tayo mahiya sa tagapaglikha natin. Halina kayo, Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maaari ba kayong humarap sa madla sa ating mga brother? Kayo humarap, brother. Harap kayo doon. Okay, dito kayo sa gitna. Masya Allah. Naam, insya Allah. Fanantadhar ba'dahum. Insya Allah. So, tafadhal Sheikh. Wala. Sandali lang ha. Brother, ang pagpasok sa Islam, walang maraming seremonya. Hindi kondisyon na marunong ka na ng lahat-lahat, marunong ka magdasal. Ang pinakakondisyon lamang, wala kayong duda na ang sasambahin natin ay ang tunay na Diyos. So ang katulad nyo, kung halimbawa katulad nitong mga kapatid, okay, mga brothers, makinig yung hindi pa Muslim, ang katulad lamang nila, parang ang isang bata na ipapasok sa eskwela. Kung ipapasok, halimbawa may anak kayo o kapatid o pamangkin, ang kondisyon ng eskwelahan lamang, at least 5 taon ka. So kung 5 taon na ipapasok ang bata, tatanggapin na siya. At hindi mo siya ipapasok dahil marunong na siyang sumulat at marunong bumasa. Kundi i-enroll lamang. So ito ang katulad ng mga ito. Ang kondisyon lang, wala silang duda na sa isang Diyos lamang sasamba. At ang pagsamba, dahan-dahan, tuturuan kayo. Kaya kung mayroon pa dyan mga kapatid, huwag kayong magdalawang isip. Hindi natin kayo ibinubuyo sa ikasasama, kundi ito ay para sa kabutihan nating lahat. Kaya kung mayroon pa dyan na hindi Muslim na gustong sumamba sa tunay na Panginoon, kapatid tayo na, halina kayo rito. Ay, Masya Allah. Yes. Allahu Akbar. So, dito na po tayo. Baka mayroon pa dyan mga brothers, mga mahal na kababayan. Baka mayroon sa inyong nag-aalinlangan o gustong ipaalam mo na sa pamilya. Mga kapatid, okay lang, sandali, magsalita ako. Nung nag-lecture ako sa Dubai, 4,000 mahigit ang nakakinig. Pero ang nag-embrace naman 125. Pero ang kauna-unahan na tumayo ang kababayan natin. Sabi niya, gusto ko mag-Muslim. Kaya lang, sabi niya, dahil maganda ang turo na Islam, gusto ko mag-Muslim. Pero sabi niya, gusto ko munang magpaalam sa misis ko. Sa mga anak niya, gusto magpaalam. So, kung ano yung natutunan nyo kay Abdul Majid, iyon ang aking sinabi sa kanya. Sabi ko, kababayan, kung mahal mo ang sarili mo at mahal mo ang iyong pamilya, tanggapin mo ang Islam. Dahil kung halimbawa, sasabihin mo na magpapaalam ka muna, gaano ka kasigurado na papayagan ka ng misis mo? Dahil ang misis mo ang kanyang nalalaman o ang kanyang naririnig lamang doon na ang mga Muslim ay terorista, ang Muslim nag-aasawa ng marami, baka mo iisipin lang niya na mag-aasawa ka ng marami rito. Kaya ka magmumuslim. Pero uulitin ko, kung mahal ninyo ang inyong sarili at inyong pamilya, tanggapin natin ang Islam mga kapatid, huwag muna nating ipaalam. Dahil kung halimbawa, ito ang bahay niyo, nandyan sa loob ang misis mo at mga anak mo, alam mo na masusunog itong bahay. Sasabihin nating masusunog dahil kapatid talagang mali ang pananampalatay na yan, kaya masusunog yan sa araw ng paghukom. So kung mahal natin ang ating pamilya sa loob ng bahay na yan, ano ang gagawin natin? Aalisin natin sila o sasali tayo para masunog na rin? Natural, sasabihin mo, aalisin mo sila. Ang tanong, papaano mo sila maaalis kung hindi mo sinisimula na umalis?
Kaya mga kapatid, umalis ka muna at dahan-dahanin mo ang iyong mga mahal sa buhay nang sa gayon sa kabilang buhay, sama-sama tayo na aani sa mga biyaya ng tagapaglikha. Kayo mga kapatid yan na nag-aalinlangan, please welcome mga brothers. Para ito sa atin, hindi ito para kung kanino. So, handa na ba itong 5 brother natin? Baka si Kwan, brother, baka gusto mo na rin sumabay. Muslim ka na ba? Hindi pa? Ba't ayaw mo pag sumabay? Marami kayo. Ano? Pagkakataon mo na yan. Wag ang pagkakataon, minsan lamang kumatok. Yes. At least may katulong kang nakipagbuno sa Satanas. At wag nating isipin yung sasabihin ng ibang tao. Ang isipin natin kung ano ang sasabihin sa atin ng Panginoon na binigyan niya tayo ng tamang talino, bakit hindi natin ginamit? So, Mga kapatid, para ito sa inyo, please. okay. Dahil wala naman sa pilitan sa pananampalataya, baka mamaya-maya ay magbibigyan pa rin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng time. Ano? So, ang magpapabanggit sa inyo, no? Ito ibabanggitin nyo sa wikang Arabic. Nakikinig ba kayo, 5 brother? Babanggitin nyo ito sa wikang Arabic, dahan-dahan, no? Na ito ay may katapatan sa inyong puso. Okay? طيب بالفلبيني So, ang kahulugan, Brother نطق Yusuf, خلاص بالفلبيني نعم لا العربية أولا العربية لا بعدين اشرح. بسم الله أشهد sundan nyo mga kapatid, yung sasabihin niya, dahan-dahan. Ilakasan nyo yung boses. Sige. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر Akbar. So maliwanag na ang sinabi nyo sa wikang Tagalog, ano? Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad ay alipin, huling sugo ng Allah. So alhamdulillah, kayo ay mga Muslim na. So ganun lang kasimple ang pagpasok sa Islam. So yung mga kababayan natin dyan na nag-aalanganin, welcome, ano? So alhamdulillah. Inshallah. Kayo dito na mga kababayan natin, wala ba sa inyo na napupusuan ng Islam? Yun sa mga kapatid nating hindi pa Muslim, ayaw nyo ba kami magiging kapatid? Ha? Ayaw nyo? Napakasarap magiging isang Muslim kung gagampanan lamang natin ang ating tungkulin. Masarap. No? So, wala ba sa inyo? Ha? Sa ngayon, alhamdulillah. No? So, pag-isipan nyo mabuti, pag-aralan ninyo, katulad ang nasabi namin sa inyo kanina, na hindi kami napunta dito para pilitin kayo. Pero kapag ka nandyan na, huwag niyong dayain ang inyong sarili. Dahil ang pinag-uusapan natin ay ang kaligtasan natin doon sa kabilang buhay. Bago tayo so mayroon pa tayong oras, konti, bibigyan natin ng pagkakataon si Brother Nuh Caparino na isa ring Kristiyano noon at ngayon ay yumakap din sa Islam. Siya na lang magsabi kung bakit niya niyakap ang Islam, Brother Nuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa atin naman mga panauhin na hindi pa mga Muslim, magandang gabi sa inyong lahat. Alhamdulillah, pinaubaya ko na sa mga kasamahan ang pagsasalita, pero hiningan tayo ng kaunting
payo lang sa atin mga panahon na hindi pa mga Muslim. Alhamdulillah, doon sa 5 na yumakap sa Islam, mga brothers, hindi kayo nagkamali ng inyong pasya. Hindi kayo nagkamali. Halos sa karamihan sa amin dito ay mga hindi dating Muslim. Ako ho ay Bicolano, Masbateño. May taga Masbate ba dito? Tiyak wala na makaroon sa layo ng Masbate. Okay. Kung tutusin ang parting Masbate ay nasa Visayas na kami. Kaya lang kami naging Luzon dahil nasakop ang Masbate ng Bicol Region. So Region 5, kaya naging Luzon kami. Bilang payo lang doon sa mga kababayan natin na nagdadalawang isip na tanggapin ang Islam. Mga kababayan, batid natin lahat na ang buhay natin ay hindi ito binigay ng Diyos. Hindi ibinigay ang buhay natin. Ipinahiram lang. Dahil kung ang buhay natin ay ibinigay na, hindi niya na pwedeng kunin. At ang buhay natin hindi rin pinagbibili. Dahil kung pinagbibili ang buhay natin, pwede nating hulug-hulugan ito. Makakakuha tayo ng 5 buhay. OFW tayo, pwedeng hulugan yan, parang bahay. Pero hindi yan pinagbibili, hindi yan ibinigay, ipinapahiram lang. Bilang mga Muslim, nakikiusap kami sa inyo, bilang pagmamahal sa inyo, bilang kaubayan, wag na wag ninyong payagan na yung nagpahiram sa inyo ng buhay ay hindi nyo makilala. Wag. Dahil yan ang napakalaking pagkukulang natin. Sino man sa inyo dito ang bigyan bukas ng inyong kumpanya ng tig-iisang cellphone, halimbawa yung Samsung S4 na S2, maniwala kayo, baka yung amo nyo, mayakap nyo. After 10 years, makita mo yung amo mo nagbigay, wasak na yung cellphone mo, mayayakap mo pa rin, salamat dun sa cellphone na binigay mo. Tumayo na ba tayo sa salamin? At pinagmasdan ng atin mga sarili? At naitanong ba natin kung sino ang nagpahiram nito para mayakap ko naman? Kabayan, huwag natin itong sayangin. Kung tutuusin, bibilangin natin ang biyaya na ipinagkaloob niya, hindi natin kayang bilangin. Ano ang kapalit? Sambahin lang natin siya. Yun lang. Allahu Akbar. Kabayan, ulitin ko, wag na wag niyong payagan na hindi niyo makilala ang nagpahiram ng buhay natin. Bakit? Dahil pag hindi natin siya nakilala, paano ka nakasiguro na bigyan ka ng paraiso? Sa atin na lamang bilang mga magulang. Tingnan na lamang natin halimbawa ang ating anak. Sino ang naghirap bago maging ganap na tao ang ating anak? Kayong magulang. Lalong-lalo na ang nanay. Dinala sa sinapupunan, isinilang, pinalaki, inarugaan, pinag-aral, binihisan. Ngayon may trabaho na, iba nang kilala ng magulang, baka masakal mo ang liig niyan. Paano na ang ating tagapaglikha? Huwag natin itong kalimutan. Kung mayroon man sa inyo dito na hindi Muslim at itatanong nyo, brother no, paano ba? Ano bang aral ng Islam para makapasok kayo sa paraiso? Simpleng tanong, pero akala mo madaling sagutin? Ano ang aral ng Islam para kayo makapasok sa paraiso? Simple lang. Ang sagot ko lang, hingiin mo sa may-ari. Halimbawa ako, gusto ko niyong pumasok sa bahay niyo. Kanino ako magpaalam? Sa iyo o sa kapitbahay mo? Kanino? Sa may-ari ng bahay. Dahil kahit magmakaawa ako, magpaalam doon sa kapitbahay mo, kahit maawa siya sa akin, hindi niya ako pwede mapapasok. Bakit? Wala siyang susi doon, hindi niya bahay yun. Pangalawa, trespassing siya. Hindi kanya papasukin niya ako? Para makapasok tayo sa bahay na gustong pasukan, magpaalam ka sa may-ari. Kaya kung gusto rin natin pasukan ang paraiso, hingiin natin sa may-ari. Sinong may-ari? Huwag natin hingiin kay Jesus. Dahil kahit magmakaawa ka kay Jesus, na makapasok ka sa paraiso, kahit maawa pa sa iyo si Jesus, sasabihin sa iyo ni Jesus, pasensya na, awang-awa na ako sa iyo, pero hindi ko may pagkaloob sa iyo yan. Bakit? Hindi akin yan. Pangalawa, kailangan ko rin yan. Kaya sa mga kaubayan natin nandyan pa, nandadalawang isip, wag na mo dalawang isip. Isang isip na lang. Ang sabi ng marami tayong mga kaubayan, paalam muna ako sa misis ko.
bago ko tanggapin ang Islam. May pinaliwanagan ako niyan. Kabayan ano? Pagkatapos mag-usap, sabi ko, kabayan ano? Kumusta ang pakikinig mo? Sabi sa akin, maliwanag na. Sabi ko, gusto kong linawin kabayan kasi dalawa lang klase ang maliwanag. Maliwanag ba na tama o maliwanag na mali? Yung paliwanag ni Brother Omar, maliwanag o hindi? Maliwanag. Maliwanag na tama o maliwanag na mali? Kung maliwanag na tama, kailan nyo kukunin ang tama? Pag-isipan. Yan ang madalas marinig. Pag-isipan. Sandali. Saan ka ngayon kabilang na religion? Nung pinabinyagan ka ng magulang mo sa Katoliko, may isip ka ba nun? Nakapagreklamo ka ba sa magulang mo? Na ayaw ko munang magpabinyag ngayon, di wala pa akong isip. At nung nagkamalay ka, pinuntahan mo ba ang nanay, tatay mo na, Nay, ba't niyo ako pinabinyagan na wala pa akong isip? Di man ako nakapag-isip. Tapos ngayon, maliwanag, napakinggan mo ang katotohanan, may isip ka, nasa tama kang gulang. Tapos mag-iisip pa rin, ibig sabihin, di mo naunawaan. So, alhamdulillah. Tapos yung mga katawiran, sabi ng iba, paalam muna ako kay Mrs. bago ko yakapin ng Islam. Ang tanong ko, pag pumayag si Mrs., mag-Muslim ka? Opo. Pag hindi, hindi. Ay dapat ang Mrs. mo mag-Muslim, hindi ikaw. Mayroon naman akong tinanong noon, paalam muna ako sa Mrs. Kung payagan ka, mag-Muslim ka? Opo. Pag hindi, mag-Muslim pa rin ako. Ay di mag-Muslim ka muna bago mo itawag. Ganon din ang resulta niyan. So, alhamdulillah sa mga kababayan uli na nagdadalawang isip, no, wag na. Marami dito, hindi lang dito sa inyong lugar, maniwala kayo. Mayroon kayong hinahanap na pananampalataya. Ito yun. Pag hindi nyo narating pang Islam, iikot at iikot yung maghahanap pa rin kayo. So, alhamdulillah, pagkakataon ito, tulad ng binanggit ni Brother Yusuf Butukan kanina, isa na itong paraan na mahal ka ng Allah. Dahil may talata sa banal na Quran, ang kahulugan sa Tagalog, sabi ng Allah, kapag mahal ko ang aking nilikha, ako mismo ang maggagawa ng paraan para makarating sa kanyang katotohanan. Siya nagplano na mag-usap-usap tayo ngayon. Isa ito sa paraan, mahal ka ng Allah. Kaya huwag mo itong palagpasin. Maraming salamat at muli magandang gabi sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Brother Noh. Maliwanag ba? Maliwanag na tama o maliwanag na mali? Alhamdulillah. So, sinong gustong pumasok sa paraiso? Kailangan magpaalam kayo sa may-ari. Ano? So, alhamdulillah, bibigyan na naman natin ng... saan? Ito? Gusto mo na bang mag-Muslim, brother? Halika dito. Saan ka ba sa atin? Saan ka sa atin? Diba tinuturo mo na ang itilat na ang iti? Oo. Baka gusto na mag-Muslim nahiya lang siya. Oo. Halika dito. Huwag nyo kaming ikahiya. Mas pogi kayo sa amin. Mas bata pa. Oo. Saan ba kayo sa atin, Brad? Oo. Laguna. Ikaw? Isabela. Kayo po? Pangasinan. Ha? Panggalatok? Paminggan. Masya Allah. Yung isa, yung dalawang asawa. Yung dalawang asawa. Misis ko po ay taga Pangasinan din. Lingayen. Oo. Sabihin Mali ka? Masya Allah. So gusto mo na rin pumasok sa Islam? Ha? Muslim ka na rin. Alhamdulillah. Oo, Masya Allah. Pero nag-usap na kami kanina. Babalik daw siya bukas, inshallah. Inshallah. Oo. Ayaw niyang mayakap ko siya. Oo. Mamaya-maya, inshallah, babalik na naman kami ng Riyadh. Tingnan yung Islam, mga kapatid. Ito lang ang hinatid natin. Mensahe. No? Ilang kilometro ang Riyadh patungo dito sa Hufuf. Layo-layo. Diba? Ilan? Sumobra ata. Ha? Oh. So, wala ba sa inyo na gusto bago ko tawagin ng ating isang kapatid na magbibigay ng maikling pananalita? Wala na ba sa inyo? Ilocano kayo, mano? Panggalatok? Ilocano, mashallah.
So, wala na ba sa inyo dyan? Tatawagin ko si Brother Abdul Majid Di Maisif upang bigyan sila ng isip, inshallah. Sa loob. Sa labas. Sige. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Napakarami po nating naririnig o napakinggan sa gabing ito. Napakalinaw ng mga paliwanag ng ating mga kapatid. Siguro naman kung ako siguro ang hindi pa Muslim na nakaupo dyan, I don't think na mapigil kong sarili ko na yumakap sa Islam. Napakaliwanag ang aral ng Islam na kahit maliit na bata ay kanyang maunawaan. Hindi mo kailangan mag-aral ng marami o magkaroon ng maraming kaalaman bago mo maintindihan kung ano ang pinakabuod na aral ng Islam. Simpleng-simple lang. Kung sino ang nagbigay sa atin ng buhay, doon lang tayo sasamba. Kung sino ang may-ari ng paraiso, doon tayo magpaalam para makabalik tayo o makapasok tayo roon. Ang buhay natin sa mundong ibabaw ay pansamantala lamang. Lagi natin sinasabi yan. Everybody, everyone. Sabi niya, pansamantala lang talaga ako rito sa mundong ibabaw. Alam natin yan, alam natin. Pag may narinig tayong namatay, sinasabi lagi natin, talagang ganyan ang buhay. You're here today, you're gone tomorrow. Kanya-kanyang oras. It's a known fact sa atin. Tanggap natin yan, na ang buhay natin, pansamantala at lahat tayo'y mamamatay. Whether we like it or not, tayo'y babawian ng buhay. Ngunit mga mahal na mga kababayan, mahal na mga kapatid, dapat ihanda natin ang ating sarili. Ito ang malaking paglalakbay na hindi natin pwedeng tanggihan. Siguro kung malapit na yung bakasyon natin, lahat na lang ng paghahanda ay ginagawa natin. Sine-check natin o gumagawa tayo siguro ng checklist kung ano yung mga bilin ng ating mga mahal sa buhay. Ano ba ang gusto ni Junior? Ano ba ang gusto ni Ining? Gusto ba niyang mahal ko ng asawang alahas? Ano pa? Nililista natin yan. Pabagahe tayo rito, pabagahe tayo roon. At ito yung ugali ng OCW o ng OFW na sa atin. Lagi na lamang ang kahon ang ating iniintindi. Padala rito, padala doon, sahod ngayon, padala, pag sunod ng araw wala ng pera. Ngunit, hindi natin pinaghahandaan ang totoo at ang pinakamahalaga sa lahat pag dumating na sa atin si kamatayan. Saan ba tayo pupunta? Saan ba tayo pupunta? Ang ginagawa ba natin ngayon ay tutulak ba sa atin patungo sa paraiso? O kaya bahala na? Bahala na si Lord. Mahal naman ako ni Lord. Sinong Lord na yon? Baka hindi pa natin kilala ng lubusan kung sino ang Lord o ang Panginoon na dapat nating tawagan. Ito ay napakalaking oportunidad sa inyo. Islamic centers all over the kingdom, malaking biyaya para sa ating mga Filipinos. Sa atin sa Pilipinas, very gray, madilim, masalimuot. Hindi malinaw ang Islam sa atin dahil sa media, dahil sa komunidad sa atin, dahil hindi na ipalaganap sa atin ng tama ang pananampalatayang Islam, lalong-lalo na sa amin noon na yumakap sa Islam like 20 years ago. Sa ngayon, alhamdulillah, with the efforts ng mga kapatid natin na nagdadawa o nagpapalaganap ng Islam all over the Philippines, na umaabot na sila kahit sa Samar, sa Leyte, Pangasinan, in the Visayas and Mindanao, naabot nila at minsan nakakarinig ang iba ng mga tao roon sa Mindanao. Nasabi nila, bakit hindi namin narinig? Last week, isang brother ngayon, isa ng daiya sa Islamic Center sa Al-Khubar, si Brother
Muslimin. Umiyak siya, sabi niya, ilang taon ako, 23 years ako sa Zamboanga, naririnig kong azan, ang tawag sa sala. Umiyak siya, sabi niya, ngunit wala mang isa nagpaliwanag sa akin sa Islam. Umiyak siya. Dahil nag-embrace siya ng Islam, if I'm not mistaken, sa Manila pa. Kayo ngayon, ito'y malaking oportunidad sa inyo. Napunta tayo rito sa gitnang silangan. Napakaraming lugar sa buong mundo natin puntahan. Napakaraming trabaho, even sa atin. Makapagtrabaho tayo, maliit lamang ang kita. Mabubuhay at mabubuhay ang tao. Kung ang ibon nabubuhay, ano pa kaya ang tao na binigyan ng talino at abilidad? Ngunit bakit sa gitnang silangan tayo? At bakit sa Saudi Arabia tayo? Bakit sa Hufuf tayo napunta? Dahil ito ang pagkakataon natin na malaman natin ang katotohanan. Ito ay napakalaking oportunidad para sa atin. Pag-isipan natin ng malalim. Magmuni-muni tayo. Maybe now, hindi ka makapag-desisyon, but yet, maybe tomorrow makapag-desisyon ka, huwag mong i-delay. Dahil ang totoo nating lakbay, paglalakbay, pag tayo wala na dito sa mundong ibabaw, pag tayo namatay, ito na yung totoo. Wala nang balikan pa. Dapat maghanda tayo. Pag uwi natin sa Pilipinas, kompleto. Bagahe, ticket, passport, visa natin, we check. Pera, we check. Oh, may dollar na ako. Marami kong pambili nito. Pag dumating ba sa atin si kamatayan, meron na ba tayong kompletong gamit o kaya mga kailangan para makapasok tayo sa paraiso? Kung ang sagot natin hindi, o kung wala pa tayo sa Islam, then napakalaki ang ating problema. Iiwanan ko kayo sa itong pananalita, inshallah, and we still encourage you na yumakap sa pananampalatayang Islam. Nakita nyo kanina yung 5, yun lang ang kanilang binanggit. Ang sumaksi na walang tunay na Diyos na dapat sambahin, kundi ang nag-iisang tagapaglikha, ang Allah. Si Muhammad ay kanyang alipin at sugo. At sabihin natin na si Jesus na anak ni Maria ay propeta at sugo. Hindi Diyos na nagkatawang tao. Very easy. Even ang maliit na bata, maintindihan niya. So, paghandaan natin at yakapin natin dahil ito ang katotohanan, ito lang ang reliyon na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Brother Abdul Majid di Maisip. Naway nabigyan sila ng magandang pag-iisip, inshallah. So, anyway, patuloy pa rin tayo na makipagbuno sa syaitan, no? Yes. Hindi tayo susuko, no? So, bibigyan na natin ng pagkakataon muli yung ating mga kapatid, kahit na itong mga kapatid natin mga Muslim, kung meron kayong mga katanungan, habang nandito yung ating mga tagapagsalita, at kung ayaw nyo, wala tayong magagawa, nandyan naman si Sheikh Saminuddin, inshallah. Pwede kayo magtanong sa kanya, no? Yes, welcome kayo dito. At alalahanin ninyo palagi na nandito kami para igabay kayo sa matuwid na landas. So, any more question? Sino ba dito yung pinanganak na Kristiyano? Pagkitaas ang kamay. Muslim na pala lahat. Ulitin ko, sino ba sa inyo ay pinanganak na Kristiyano dito? Taas ang kamay. Dumami? Pati na rin yung mga Muslim, ipinanganak na Kristiyano. Ulitin ko, sino ba sa inyo ay pinanganak na Kristiyano dito? Pakitaas ang kamay. Okay. Yan ay sa pagkaakala lang natin. No? Na tayo ay ipinanganak na mga Kristiyano. Katotohanan, wala ni isa sa atin dito na ipinanganak na Kristiyano. Okay. Ano ang katibayan yan? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Lahat ng ipinanganak, ano ibig sabihin ng lahat? Lahat without exemption. Kahit ang magulang mo ay Kristiyano, Hudyo, sabi dito, lahat ng ipinanganak na bata ay ipinanganak siya sa likas na pananampalataya niya. Ano yung likas na pananampalataya natin?
Yung paniniwala sa nag-isang Diyos. Kahit ngayon sinasabi natin meron tayong Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, pero ang kalikasan natin isang Diyos lamang. Pag tinanong tayo, ikaw ba'y naniniwala sa nag-isang Diyos? Sino bang sasagot sa atin dito na hindi? Tatlo ang Diyos ko. Lahat tayo, Kristiyano, Muslim, sabi natin, isa lang ang Diyos. Pero bakit tayo naging Kristiyano, Hudyo? O ibang pananampalataya? Dahil karugtong na noon, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faabawahu yuhawidani, aw yunassirani, aw yumajjisani. Ang kanyang mga magulang lamang gumagawa sa kanya na magiging Hudyo, Kristiyano, magyan. Sa atin sa Pilipinas, malinaw, clear, na hindi nga tayo ipinanganak na Kristiyano. Dahil kapag ka merong bagong silang na bata, anong pinaghahandaan ng mga magulang? Binyag. Saan dadalhin ang bata? Sa simbahan. Anong gagawin doon? Diba? Narinig ba ninyo ang binabanggit ng pari kapag kasi ay nagbibinyag? Di ba sinasabi ng pari, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Simula ngayon, ikaw ay isang ganap na Kristiyano. Sa makatuwid, hindi kayo Kristiyano. Dahil kung Kristiyano kayong ipinanganak, maaari pa bang banggitin ng pari na simula sa araw na ito, ibig sabihin sa binyag, sa araw ng binyag, ikaw ay isang ganap na Kristiyano. Ibig sabihin, hindi ka Kristiyano, gagawin ka ngayong Kristiyano. Yan ang katotohanan. Kaya naman sa mga kapatid nating sabi, balik Islam. Bakit tinatawag balik Islam? Dahil nanumbalik lang tayo sa pinag-ugatan nating pananampalataya. Galing tayo doon sa paniniwala sa nag-isang Diyos. Ngayon, nung lumaki tayo, nawala tayo ng pansamantala, at ngayon, nagkaroon tayo ng tamang pag-iisip at nakilala natin ang tunay na lumikha sa atin, kaya bumalik tayo muli. Kaya yan tayo mga kapatid. Dapat bumalik tayo sa pinag-ugatan nating pananampalataya. Okay. So, sino sa inyo ang gustong manatiling Kristiyano? Sino sa atin ito ay pinanganak na Kristiyano? Pakitaas ang kamay. See? Matagal na panahon, hindi natin alam yun. Dahil walang makapagpapaliwanag dyan maliban lamang sa Islam. Dahil ito ang totoong pananampalataya. Kahit saan sulok ng mundo. Sa Amerika ngayon, sa London, napakaraming mga Amerikano, mga British na pumapasok sa Islam. Bakit? Dahil ngayon lang nila nalaman ang tunay na tamang pananampalataya. Okay? So huwag niyong hayaan, doon lang kayo. Bumalik tayo sa pinag-ugatan natin pananampalataya. Walang bayad ito. Sa ibang pananampalataya, walang katapusang kabayaran ang ginagawa mo. Pagka pinanganak ka, bibinyagan ka, hindi ka bibinyagan ng pari pagka walang bayad. Pag ikasal ka, hindi ka ikakasal pag walang bayad. Pag namatay ka, hindi ka wiwisikan pag walang bayad. Ang mangyayari sa iyo, ibabalik ka, magtrabaho ka muna. Patay ka na, magtatrabaho ka pa rin. Kasi wala ka pang bayad sa... Pero kapag ka ikaw ay namatay sa Islam, lalong-lalo na, kung dito pangyarihin ng Allah subhanahu wa ta'ala na mamatay tayo dito sa Saudi Arabia, pag-aagawan ka, sila ang magdadamit sa iyo, magpapabango sa iyo. Libre yun, walang bayad. Yes. Libre yun. Okay. Pero kapag ka ibinalik sa Pilipinas, sinong gugustuhin nyo ba na bubuksan pa yung bituka mo, aalisin pa? Sakit yun, di ba? Masakit. Pero dito sa Islam, kahit napatay na ang tao, ay ginagalang pa rin. Nire-respeto. Imagine, kapag ka namatay ang tao, yung magulang natin, especially yung nanay natin,
Ilang taon niyang pinangalagaan ang kanyang sarili na hindi makita ng iba ang pangilalim na parte ng katawan niya. Pero kapag namatay na, ibinibigay lang ng mga anak niya, kamag-anak niya doon sa Funeraria Embalsamador, kitang-kita lahat. Saan ang pagmamahal natin sa magulang natin? Saan? Pero sa Islam, kapag namatay, babae ang maglilinis sa kanya. Kung lalaki, kahit na doon sa paglilinis, hindi maaaring makita ng kapwa niya babae na naglilinis sa kanya ang maselang bahagi ng katawan niya. Saan ka ba doon? Yes. Diyan sa Islam. Pero sa Kristiyano, subhanallah, para kang hayop na kinakatay. Pero gugustuhin pa rin natin yung doon tayo mamatay para katayan muli. Yes, para paglamayan. So halina kayo dito sa tamang pananampalataya. Pananampalataya na merong ginagamit ang talino na ibinigay ng Diyos. So, dahil sa lumalalim ang gabi kahit na hindi hinuhukay, so wala tayong magagawa kundi ibigay natin ang programang ito sa may-ari mismo. No? Si Brother Saminuddin, halika na natin. Inshallah, maraming salamat sa ating mga, kahit hindi man nila tanggapin, pero ito yung katotohanan na mga bantog na tagapangaral ng Islam. Hindi man sila mga matatanda sa edad, pero matanda sila sa atin sa da'wah. Kaysa pong muling sasabihin na malaking karangalan po sa amin na marinig ang inyong mga tinig ng buhay na buhay, lalo na't ang sinasabi ay tungkol sa iisang mensahe ng lahat ng mga propeta, La ilaha illallah. Pero bago po natin ito wakasan at ipamigay ang sasakyan at iba't ibang mga regalo, mayroon pong isang mangungumusta sa atin, walang iba kundi si Ismail Espanyol. Allahu Akbar. Naka-Amerikana pa yan kahit hindi ano. Ate, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum sa mga kapatirang Muslim at magandang gabi po sa hindi pa Muslim. Para sa hindi pa po Muslim, ilan pa po sila? Pakitaas lang po ang kamay. Masya Allah. Marami pa, no? Nais ko po lamang na bibigyan ng pansinin nyo ito dahil ito ang paniniwala ng kinagisnan ng mga magulang natin. Unang-una ang tinatawag na Trinity. Okay? Ang Trinity, sila ay naniniwala na ang Diyos Ama ay Diyos. Tama? Diyos Anak ay Diyos. Diyos Espiritu ay Diyos. 1 plus 1 plus 1 equals 3. True or false? Ha? Ilan? Tama o mali? 3, di ba? Ngayon, ang tanong ko, sinasabi nila na ang tatlo daw ay isa. Iisa lamang. Okay? Ngayon, kung ang Diyos na anak ay namatay, ilan ang natira? 2 o patay lahat? May 2 pang Diyos? Ilan ang Diyos? Isa. See? Gamitin natin mga mahal kong kababayan ang ating utak. Huwag ang ating puso. Dahil ang puso, ginagamit ito para sa mga babae lang. Di ba? Sasabihin mo, I love you.
Pero kapag ikaw ay maghanap ng katotohanan, problem solving po, gamitin natin ang ating utak. Bakit po? Halimbawa, magpaalam ka pa ba sa iyong magulang, sa iyong asawa, sa iyong anak na mag-Muslim ako, isuko ko ang sarili ko sa kalooban ng Diyos? Sabihin mo pa ba sa asawa mo yun? Pero kung gagawa ka ng kasamaan, titingin ka ng bold, magnakaw ka, bakit hindi mo sabihin sa iyong asawa na magnakaw muna ako, manood muna ako ng bold? Tama, mali. At unang-una po, dapat alamin ninyo kung ano ang meaning ng Kristiyano. Okay? Kristiyano kayo pero hindi nyo alam kung ano ang meaning ng Kristiyano? Bakit ka pumasok dyan? Okay? Unang-una, Kristiyano, from the word Christ. Kagaya lang yan ni Sharon, Sharonian, Vilma, Vilmanians, Christ, Christian. Anong ibig sabihin doon? Ibig sabihin ng Christian, tagapahid kay Jesus. Okay, tingnan nyo yung sa Black Nazareth, pinapahiran nila. Okay, kasi ang meaning ng Christ, the anointed one. Siya yung papahiran. Ngayon, may papahiran ka pa ba? Wala na po. Diba? Mga mahal kong kababayan, mag-isip-isip kayo. No? Walang personalan ito, bagkus ipinarating namin sa inyo ang kaligtasan. Okay? Nasambahin lamang natin ang dakilang tagapaglikha at wala ng iba pa. Kasi mono, isa. By, dalawa. Pag sabihin mong try, doon ang galing ang Trinity, tatlo. Ang tatlo, kailanman ay hindi magiging isa. Sinabi ni Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, sabi niya, Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum, Pa'buduhu hada siratul mustaqim. Sinabi niya, katotohanan, si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Sambahin ninyo siya dahil ito ang matuwid na landas. Ngayon, tanong ko po sa inyo, isa lang. Kapag sabihin ba ni Propeta Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, nabigyan niyo ako ng isang baso na orange, pagkatapos ibinigay mo sa kanya ay isang basong kape, matuwa siya? Hindi. Sumunod ka sa kanya? Hindi. Hindi. Ngayon, sinabi ni Jesus na sambahin ang Diyos, aking Panginoon at inyong Panginoon. To si Jesus ang sinamba mo, matuwa siya? Hindi. Hindi, of course. Sabi niya, if you love me, follow me. No? So kung hindi mo siya sinunod, ibig sabihin magkaiba kayo ng pananampalataya. Hindi ka niya tupa. Kasi si Propeta Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, pumunta sa bayan ng Israel para sa mga ligaw na tupa. Sa bayan ng Israel, hindi sa Pilipinas. Tayo ay taga-Pilipinas po. No? So inshallah subhanahu wa ta'ala, hindi ko habaan ang aking pagsasalita dito, inshallah subhanahu wa ta'ala, at naway gabayan po kayo ng Allah. No? Inshallah subhanahu wa ta'ala, at hanggang dito na lang, subhanakallahumma wa bihamdik, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang gabi po sa lahat.